Magandang araw po sa lahat ng mga horror story lover dyan. Ang kwentong babasahin natin ngayon ay tungkol sa multo. Kaya ihanda nyo na po ang inyong mga sarili upang pakinggan ang kanyang kwento. Simulan na natin. Biglang pumanaw ang isa kong kamag-anak. Hindi ko nakilala ang babaeng iyon. Mayroon siyang anak na batang babae na 4 na taong gulang. Ang pangalan nito ay si Myrna. Hindi siya mapalaki ng kanyang ama na mag-isa, kaya't hiniling niya sa aking tiyahin na alagaan ang kanyang anak dahil magtatrabaho ang kanyang ama sa abroad. Tumanggi ang batang babae na iwanang mag-isa ng kanyang ama. Subalit walang ibang magagawa ang kanyang ama kundi ang iwanan ito sa aking tiyahin. Nagsimula itong maging isang problema. Hindi makapunta ang tiya ko kahit saan kung wala ang bata. Patuloy na kailangan niya ng pansin. Pati ang sariling anak na babae ng aking tiyahin ay nagsimula na ring magselos. Isang araw, sinabi sa akin ng aking tiyahin na kailangan niyang lumabas sa bayan ng ilang araw at tinanong kung okay lang ba na ako muna ang mag-aalaga sa maliit na batang babae para sa kanya. Sinabi kong magiging kasiyahan ko iyon. Nag-iisa akong nakatira sa aking apartment at magagawa ko siguro ang pag-aalaga ng bata sa iilang mga araw. Makalipas ang 2 araw ay inihatid na ng aking tiyahin si Myrna sa aking apartment. Habang siya ay aalis, sinabi nito sa bata, "Myrna, maging mabuti kang bata ha. Magpakabait ka sa tito mo." Nang umalis na ang aking tiyahin, sinubukan kong kausapin si Myrna at maglaro ng mga laro sa kanya. Ngunit ang pag-uugali ng maliit na batang babae ay napakakaiba. Mayroon siyang isang teddy bear na mahigpit na nakalagay sa ilalim ng kanyang braso at hindi ito binitawan. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagsalita. Ang ginawa niya lang ay tahimik na umupo sa sulok at tumitig sa dingding. Kaya napaisip akong, nako, papaano to? Mukhang mahihirapan akong mag-alaga sa batang to. Sinusubukan kong makahanap ng isang bagay na makakapag-aliw sa kanya. Bumili lang ako ng isang bagong digital camera at nagpasya akong hayaan si Myrna na maglaro. Nang makita niya ang kamera, nanlaki ang kanyang mga mata. Ipinakita ko sa kanya kung papaano ito gamitin at lumibot siya sa aking apartment na kumukuha ng litrato ng lahat. Mayroong isang maliwanag na ngiti sa kanyang muka. Nang gabing iyon, natuklasan ko kung gaano kahirap makitungo si Myrna. Tuwing sinubukan kong umalis sa silid, nagsisimulang umiyak siya at sinisigaw ang aking pangalan. Hindi ko siya kayang iwan mag-isa o makakalikha siya ng malaking kaguluhan. Pinilit pa niya akong pumunta sa banyo na sobrang nakakahiya. Sa oras ng pagtulog, tumanggi siyang manatili sa ekstrang silid at pinilit na matulog sa aking kama. Binasahan ko siya ng bedtime story at maya-maya lang ay napatulog ko na siya. Doon ko na napansin ang kanyang teddy bear. Ang isang paa nito ay naputol at nangingitim na halatang nasusunog. Nakapagtataka ito sa akin. Sa kalagitnaan ng gabi, ginising ako ng isang kakaibang ingay. Nang tumalikod ako, nakita kong may mali kay Myrna. Nanginginig ang katawan ng maliit na batang babae. Ang kanyang mga mata ay nakabukas. Ang kanyang mga ngipin ay nagdaldalan. At ang mga luha niya ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan ko siya papalapit sa akin at tinanong kung ano ang nangyari. Nakatingin siya ulit sa akin
at may binanggit. Sino? Nagtatakang tanong ko. Ang maitim na babae, sagot ni Myrna. Wala na siyang sinasabi pa. Sinusubukan kong sabihin sa kanya na imahinasyon niya lang iyon. Ngunit patuloy siyang umiling at namimilipit. Matagal-tagal din bago ako nakatulog ulit. Kinabukasan, ayos na ulit si Myrna. Gustong-gusto niya ang paglalaro ng aking digital camera. Kung oras na para sa kanya na umuwi, sinabi ko sa kanya na maaari niya itong dalhin ang kamera. Niyakap ako ni Myrna, bagaman wala siyang sinasabi. Masasabi kong labis siyang natuwa. Inihatid ko na ang maliit na batang babae sa bahay ng aking tiyahin at nanatili muna saglit upang magkaroon ng isang tasa ng tsaa. Pinasalamatan ako ng aking tiyahin sa pag-aalaga kay Myrna habang nag-uusap kami sa mesa ng kusina. Hindi magandang bagay, sinabi ng aking tiyahin. Wala siyang sinabi kahit isang salita mula nang namatay ang kanyang ina. Hindi ko mapigilan ang aking pag-usisa. Paano namatay ang ina ni Myrna, tiya? Nagtanong ako. Isang kakaibang tingin ang dumating sa mukha ng aking tiyahin. Namatay siya sa apoy. Paano nagsimula ang apoy? Nagtanong ako. Nag-alanganin ang tiyahin ko at mukhang ayaw makipag-usap tungkol dito. At maya-maya lang ay sumagot ang aking tiyahin. Ito ay isang napakamalungkot na kwento. Nagpakamatay siya. Ang ina ni Myrna ay isang napaka-problemadong babae. Nagbuhos siya ng gasolina sa sarili at nagsindi ng puspuro. Sinunog niya ang sarili na buhay. OMG! Talaga, tiya, bulalas ko. Napakakakilabot naman yan. Oo, kawawa talaga ang bata ni hindi niya alam na patay na pala ang kanyang ina. Akala niya ay nagbakasyon lang ang kanyang nanay sa malayong lugar. Ilang araw pagkatapos nito ay namatay si Myrna. Sinusubukan kasi ng tiyahin kong baguhin ang ugali ni Myrna. Sa gabi ay pinilit niya ang bata na matulog sa sarili niyang silid tulugan. Kahit na sumisigaw si Myrna at umiiyak, iniwan siya ng aking tiyahin doon at naglock ng pinto. Kinaumagahan, natagpuan niya si Myrna na nakahiga na hindi na gumagalaw sa kama. Ang kawawang maliit na batang babae ay patay na. Walang nakakaintindi sa nangyari. Hindi matukoy ng koronel ang isang sanhi ng pagkamatay. Walang marka sa kanyang katawan. Siya ay ganap na malusog. Siya ay misteryosong namatay lamang sa gabi. Walang paliwanag. Pagkatapos ng libing, bumalik ako sa bahay ng aking tiyahin. Malungkot ang lahat. Ibinalik niya ang digital camera na ibinigay ko kay Myrna. Dinala ko ito sa bahay. Ito ay isang bagay upang maalala siya. Ang memory card ay puno ng mga random na larawan na kinunan ni Myrna. Nagbrowse ako sa mga nakuha ng litrato. Pinahiran ko gamit ang panyo ang luha sa aking mga mata. Mayroong mga larawan ng aking apartment, mga larawan ng bahay ng aking tiyahin, mga larawan ng mga bulaklak, aso, laruan, candy, at nakakatuwang mga larawan na nakuhanan ng isang bata. Pagkatapos ay napunta ako sa huling larawan at pinalamig nito ang aking dugo. Nanginginig ang mga kamay ko. Gusto kong sumigaw, ngunit walang lalabas. Ang timestamp sa larawan ay nagpapakita na kinuhanan ito noong gabing namatay si Myrna. Nakita ko sa video na binuksan ni Myrna ang video recording ng kamera at inilagay niya ito sa lamisa ng nakarecord at nakaharap ito sa kanyang kama. Habang nakikita ko naman si Myrna na hawak-hawak niya ang kanyang teddy bear at maya-maya lang
na sa 1 minuto't kalahati na ang timer sa video, may isang nakakakilabot na tunog akong narinig mula dito. Parang isang malamig at malakas na hangin ang umihip sa buong kwarto. Ngunit napansin kong hindi man lang gumalaw ang mga gamit sa loob ng silid ng bata. Hindi gumalaw ang kurtina at mga nakasabit na mga litrato sa dingding. Kaya nagtataka ako kung ano ang tunog na iyon. Nagpasya akong i-post muna ang video, baka nagkaroon lang ng palya, at nireplay ko ito ulit mula sa simula. At sa parehong pagkakataon, iyon pa rin ang aking naririnig, ang malakas na pag-ihip ng hanging tila nanggagaling sa kisami ng bahay. Tinitigan ko ng mabuti ang video footage upang masuri ng husto ang mga pangyayari sa video. Nagulat akong tila may kinakakatakutan ang bata at dali-dali itong nagtago sa isang cabinet na nasa gilid ng uluhan ng kama. Maya-maya lang ay biglang tila nag-glitch ang kuha sa video. Ngunit bumalik din naman ito kaagad sa normal. At sa mga sandaling ito ay dito na ako kinikilabutan ng husto. Nananayo ang mga balahibo ko sa aking batok hanggang sa aking buong katawan. May nakita kasi akong isang babaeng nakalutang sa paanan ng kama ni Myrna. At ang damit na suot nito ay isang bestidang itim na parang nasusunog at ang muka ng babae ay nalapnos na tila binuhusan ng napakaraming asido sa kanyang balat. At ang buhok nito ay natuklap mula sa noo hanggang sa tenga at ang natuklap na balat ay nakalaylay ito sa kanyang batok. Hindi ko mawari ang kilabot na lumukob sa akin ng mga sandaling iyon at gusto ko na sanang tapusin ang video at burahin na lang ito. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita at pinilit kong gisingin ang sarili kong diwa. Baka kasi ako ay nagdideliryo lang dahil sa pagkamatay ng bata at sa pagod na rin. Ngunit sadyang totoo talaga at hindi rin naman ako nasiraan ng bait sa pagkakataong iyon dahil kilala ko naman ang aking sarili na nasa matino pa akong pag-iisip. Tinapangan ko ang aking sarili upang patuloy itong panuorin habang nakalutang ang babaeng nakaitim na may lapnos ang balat. Biglang bumukas ang pintuan ng kabinet na pinagtataguan ng bata at narinig ko ang nakakapanlumong iyak ng bata. At dahan-dahang lumapit ang babaeng nakalutang sa kinaroroonan ni Myrna at narinig ko ang malakas na sigaw ng bata at biglang tumahimik ang paligid. Hinimatay pala ang bata at inakay ito ng babaeng paslot ang muka at nilagay sa kanyang kama. Pagkatapos ay biglang nangingisay ang musmus na katawan ng bata. Tinitigan kong mabuti ang anggulong kuha sa video. Dumilat ang mga mata ni Myrna habang patuloy na nanginginig ito at maya-maya pa'y nakita kong tila hinigop ang kaluluwa ng bata noong maitim na babaeng sunog ang itsura. Hanggang sa hindi na muling gumalaw pa si Myrna at sa isang kislap ay biglang naglaho ang babaeng itim. Hindi ko mapigilan ang maluha at nanginginig ang aking mga kamay, dahilan para mabitawan ko ang kamera. Nasa isip ko ang pagsisisi kung bakit ko pinayagang maibalik ang bata doon sa tiya ko. Gusto ko ring sisihin ang tiya ko kung bakit pinabayaan ang bata na mag-isa sa gabing iyon. Gayong naririnig naman nilang umiiyak yung bata. Nagsisisi akong kung bakit hindi na lang ako ang nag-alaga kay Myrna. Kinuha ko ang kamerang nahulog sa sahig habang naguguluhan sa mga pangyayari. Naisip kong totoo palang may multo. Bakit ang bata pa ang napiling patayin ng multong iyon? At sino at anong klaseng elemento naman ang kumuha sa kaluluwa ng bata? Iyon ang mga katanungan sa aking isipan para akong mababaliw sa nasaksihan kong iyon. Naramdaman kong bumigat at nangangalay ang buo kong katawan. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako
at sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay nanaginip ako at napakalinaw ng mga pangyayari sa aking panaginip. Naglalakad ako sa isang lansangang tila walang mga tao. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad papunta doon sa may pusting may ilaw. At noong ako ay malapit na sa pusting iyon, ay may nakita akong isang batang babae na nakatalikod at tila umiiyak ito. Tinitigan ko ito dahil mukhang pamilyar sa akin ang bata. Noong nasa malapitan ay bigla itong humarap sa akin, may hawak itong teddy bear, kagaya ng kay Myrna. Ang kanyang mga mata ay kulay itim at ang kanyang bibig ay kulay itim rin. Ang kanyang balat ay maputla at bigla itong sumigaw ng malakas. "Mamamatay ka!" Napaatras at napatumba ako at bigla kong naramdaman na tila umiinit ang buong paligid. Naalimpungatan ako at nagising at napasigaw na, "Wag!" Inilibot ko ang aking paningin at nakita kong nasusunog ang aking apartment. Kaya mula sa aking silid ay kinuha ko ang kumot upang maikupo at makalabas sa naglalagablab na apoy. Pikit mata kong tinungo ang pintuan ng aking kwarto habang nakakupo sa aking kumot. Inuubo ako dahil sa usok na aking nalalanghap kahit na tinakpan ko ang aking ilong sa makapal na kumot. At sa kabutihang palad ako ay nakalabas ng aking apartment. Nakita ko na may mga bumbero nang nagsidatingan habang yung mga kapitbahay ko ay nagbabayanihan para mapuksa ang naglalagablab na apoy. Sinabuyan nila ang aking apartment ng balde-balding tubig at nakita ko ang aking dalawang kapitbahay na lumalapit patungo sa aking kinaroroonan. Habang sila ay papalapit sa akin ay bigla kong naramdaman ang pagkahilo at natumba, tapos ay nawala na ako ng malay. At nang pagkagising ko ay nasa ospital na ako at naramdaman ko ang panghahapdi ng aking braso. Noong tiningnan ko ito ay mayroon na itong bindahe at sinabi sa akin ng nurse na nagkaroon ako ng 2nd degree burn sa kanan kong braso. Lumipas ang ilang araw ay nakalabas na ako ng ospital at doon na muna ako nakituloy sa bahay ng aking tiyahin. Ilang buwan ang lumipas ay naghilom na ang paso sa aking braso. Hindi ko sinabi sa aking tiyahin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Myrna dahil natatakot akong baka hindi ako paniwalaan nila at sabihing nababaliw ako. Wala na kasi akong maipakitang patunay na multo ang pumatay sa kawawang bata dahil yung kamera ay kasamang natupok sa nasunog kong apartment. Iyon sana ang magpapatunay na totoo ang multo. Hanggang dito na lang po. Lubos na gumagalang, Javier. Wakas.